Amen. Praise the Lord. Good morning po, House of Prayer Church. Good morning. Tulog pa po tayo. Inaanyayahan ko po ang lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us stand in the presence of God. At tayo pong lahat ay umikot, makipagbatian, makipagkamayan, makipag-fist bump sa ating mga kapatiran, sa ating mga nagwagwapuhan at nagagandahan kapatid sa Panginoon. Hallelujah! At paging po sa online, join us to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Pwede bang mag-lift kayo ng comment dyan? Hallelujah! Amen. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo sa presensya ng ating Diyos. At tayo po ay dadako sa ating panalangin. Amen? At pwede po ba, before I lead you in prayer, pwede po ba kanya-kanya po muna tayong pasasalamat sa ating Diyos? Amen? Our God is good. Our God is so faithful and true sa ating mga buhay. Amen? Let us pray. Hallelujah, O Lord. Lord, we thank you, O Lord, and we bless your name, O Lord, for you are so good. You are faithful. And Lord, you stay the same, Panginoon, yesterday, today, and forevermore, O Lord. You stay the same. You are the healer. You are the provider. Lord, you are our redeemer. You are the cleanser of our sins. Lord, of all our sickness, of all our iniquities, of all of our diseases, Panginoon, you have redeemed us, Panginoon, and you have gave us, Panginoon, an eternal life. A life abundant, Panginoon, in heaven, O Lord. Lord, marami pong salamat, O Diyos. And Lord, we thank you for this wonderful day that you have made, O Lord. We will always rejoice and we will always be glad, Panginoon, sa bawat araw na binibigay mo sa isa sa amin, bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat buhay na narito, Panginoon. Lord, we dedicate our lives to you, Panginoon. And Lord, wala po kaming ibang gagawin kundi itaas ang ngalan mo, pasalamatan ka, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo na tunay, Panginoon, na tapat ka. Tunay na ang Diyos ay mabuti, O Lord. Hallelujah. Marami pong salamat sa iyong grasya, sa iyong pagpapala sa amin, O Lord. And Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay. Patuloy na kumilos ka sa lugar na ito, sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na walang ibang makita sa lahat ng iyong gagamitin sa umagang ito, lahat ng tatayo, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, ikaw, Panginoon, ang maitaas, at ikaw lang, Panginoon, ang maluwalhati ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, tanggapin mo ang lahat ng aming papuri, Panginoon, at pagsamba, ang lahat na deserve mo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa preacher, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, na nagbibigay pag-asa. Salita mo, Panginoon, na nagbibigay kalakasan. Salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng kagalingan sa kahit anumang sakit, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming matatanggap sa umagang ito, Panginoon. Sa pag-asa, sa kaliwanagan, Panginoon, na aming matatanggap muli sa umaga pong ito, Panginoon. Wala po kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi pasalamatan ka, sambahin ka, purihin ang ngalan ng kataas-taasang Diyos na si Jesus, na si Jesus, Panginoon. Walang iba, Panginoon. Ikaw lang at ikaw, Panginoon, ang aming sasambahin at pupurihin sa aming mga buhay. Lord, we thank you, Lord. We thank you and we bless you. We glorify you, Lord. We lift you up in our lives and in this place, Panginoon. Lord, we thank you. We bless you. This we pray in Jesus' name. And everybody will shout aloud, Amen and Amen. Amen and amen. Hallelujah. Come on, just lift those hands up. Let us offer clap offering to our King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Sino po dito ang in love sa Panginoon? Amen. Grabe, pati yung sagot. Amen. Amen. We cannot help ourselves but to love the one who gave His life for all of us. Amen. At gaya po ng sinabi sa kanyang salita, alam niyo po, before we proceed to our praise and worship, 3 beses pong nabanggit, sinabi ng Diyos, repeat these words and say, His faithful love endures forever. At ano pong sabi ng mga pastors natin, ano daw pong ibig sabihin, pag paulit-ulit, inuulit yung isang phrase, yung isang sentence, yung isang word, it means it's important.
And we all know that His love endures forever, right? Amen. May I request everyone na habang tayo ay kumakanta, inaalala natin yung katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah, Lord! Oh, we praise you, Lord! Oh, yes, Lord! Eh, yeah. Oh, yes, Lord! I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, 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 oh. I'm putting my fear, I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. Oh yeah, I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, 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 oh. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live Oh yes, for Lord. you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live Oh, minsan for pa. you. I will stand upon your truth. Stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, 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 oh. Today's the day. Oh, 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 oh. Today's the day. Oh, amen, amen, amen. Hallelujah. Hey. Oh, we thank you, Lord, for we are able to withstand everything because of your grace and of your love. You gave me courage to believe. Thank you, Lord, that all your goodness I will see. Yeah. And if it had not been for you, staying
for your favor, never could say I'm still standing, but by the grace of God. On Christ the solid rock we stand. On Christ the solid rock now stand. On other ground is sinking stand. On Christ the solid rock. Oh yes, Lord, but by the grace of God. On Christ the solid rock I stand. On other ground is sinking stand. On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God. On Christ the solid rock I stand. On other ground is sinking stand. On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God, I'm still standing. Oh yeah. Oh yes, I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. Oh yeah. I'm still standing. But by the grace of God. Pwede ko bang makita ang lahat na sumasayaw? Amen? Hindi lang tayo kumakanta, sumasayaw rin tayo para sa Panginoon. Amen? Dance team, pwede bang ipakita natin sa kanilang step? Amen. 1, 2, I'm still standing. I'm still standing. Oh yeah. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. Oh yeah. And yes, we're standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Oh, if not for your for your mercy, mercy, not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. By the grace of God. Hey, 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 hey. Hallelujah, Lord. Amen. Oh, hallelujah. Oh, yes. And amen. Sino po dito napagod? If not for His grace, if not for His mercy, if not for His unfailing love, hindi natin kayang tumayo face to face with God. Amen. Maybe there are times na hindi natin nararamdaman ng Panginoon. Maybe there are times na nakakalimutan natin ng Panginoon. But this time, church, bumawi tayo sa Panginoon. Amen? Remind yourself of the good things that God did sa buhay niyo. Amen? Lord, as we continue to worship you, as we continue to sing this song, ipaalala mo sa amin ang bawat kabutihan, ang bawat kabutihan at katapatan na binigay mo sa amin, Panginoon. The sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who gives
to the one thing true. Jesus, it is you. Amen. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders
clap offering today, church. Lakasan nyo, church! We worship a living God. We worship a loving God. Yes. And He is more than enough. Amen. Amen! He is more than enough. Amen. Mawala na ang lahat, wag lang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. For I am able to do things abundantly because of His love. Because of His love. Amen. Amen. Amen, Lord. Christ is my reward and all of my devotion. Amen. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Oh, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, and Christ is enough for me. Yes, you are. Oh, yes, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. Oh, I have decided, Lord. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. Yeah. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. No turning back, Oh, no turning no back, turning back, Lord. No turning back, no turning back. Oh yes, oh no turning back to you, Jesus. Oh yes, we choose to serve you, Lord. We choose to love you, Lord. Yeah. Oh Jesus, oh Jesus. Amen. Christ is enough. Amen. He's not just enough. He is more than enough. Amen. Amen. If you agree with me, can we give God a clap offering today, church? He is good. He is more than enough. And Lord, we hope na napangiti po namin kayo sa aming worship, Panginoon. Continue to keep our spirits open and welcome to your word and to your presence, Lord. Lord, we bring you back all the glory, all the honor, all the thanksgiving and an adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Lahat po na nagmamahal sa ating Panginoon, magbigay pa ng malakas na clap offering. Hallelujah. Yes, Lord God. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat muli, Panginoon, na naririto kami muli sa iyong bahay-sambahan. Kundi walang iba kaming gagawin kundi magbalik sa iyo, Panginoon, ng pasasalamat at papuri, O Diyos. Salamat, Lord, na binigyan mo muli kami ng bagong lakas, bagong buhay, hininga, Panginoon, upang kami ay patuloy magbalik ng pagsamba at pasasalamat sa iyo, O Diyos. At patuloy naming inihiling, Panginoon, bigyan mo kami ng malinis na puso, bagong puso, Panginoon, na tatanggap ng iyong buhay na salita. Pagpalain niyo ang bawat isa na naririto na makikinig at tatanggap ng salita mo, Panginoon. Maging ako na gagamitin mo, patuloy itago sa likuran ng iyong cross, Panginoon. At walang ibang makita at maitaas kundi ikaw lamang, Panginoon. And may we glorify your name, O God. May we glorify your name, O Lord God. At salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu Santo na patuloy kikilos sa aming kalagitnaan. It's not by might nor by power, but by your Spirit, O living God. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pong sasalusaluhan na iyong salita, Panginoon. We bless you. We glorify you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Pwede na ho tayong maupo at isa po muling pinagpalang umaga sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nasa online natin, good morning po. Ayan, lahat po ba tayo ay handa ng tumanggap muli ng magandang balita? Ay, konti. Amen, amen. Tanong mo yung katabi mo, handa ka na ba? Handa na, praise God. Naniniwala po ako sa umagang ito, lahat po tayo ay mabe-bless sa salita ng ating Panginoon. Last Sunday, habang tayo po ay nag-worship kay Lord, habang ginaawit po natin yung Waymaker. Familiar po ba kayo doon? Sa Waymaker na kanta? Habang inaawit natin ito, habang nag-worship kay Lord, nagmi-minister na to sa puso ko. At alam niyo po ba, habang nag-worship ako, Lord, ikaw ang aming Waymaker, ikaw ang aming miracle worker, ikaw ang aming promise keeper, ikaw ang aming light, Panginoon. At alam niyo po ba,
bumubuo ng mensahe si Lord sa puso ko. Ayan. Kantayin nga muna natin tong yung kinanta natin last Sunday. Sundan nga natin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Yes, Lord! Amen! Praise God! Dito po sa awitin na to, thank you, team. Sino ho dito naniniwala ng ating Panginoon hindi sumusuko, hindi nagsasawa, at hindi humihinto na kumikilos sa buhay natin? Amen? God never stops working. Amen? Yan po yung ating pong tema sa umagang ito. God or my God never stops working. Sabi nga ho, hindi nga natin nakikita, hindi man natin to nararamdaman, pero si Lord never siyang nagsasawa, never siyang humihinto na kumikilos sa buhay natin. Amen? Praise God. Sabi niya sa John 5:17, but Jesus replied, my Father is always working, so am I. Amen? Dito po sa John na to, mababasa ho natin yan sa verse 16. Ano po? Ang ating Panginoong Sus po ay nagpagaling, araw ng pahinga. At sa kanyang pagpapagaling po, nagalit ngayon ang mga Hudyo. At sabi nila, bakit ka nagpapagaling? Araw ng pahinga ngayon. Ano ang sagot ng ating Panginoon? My Father is always working, and so am I. Amen? My God never stops working. Your God, our God, never stops working. Amen? Hindi humihinto ang Panginoon sa atin. Kung ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, may mga kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya po tayong mabibigat na mga pagsubok na pinagdadaanan, pero ito po ang nais iparating ng Panginoon. My Father is always working, and so am I. Yan ang ating Panginoon na pinaglilingkuran, na ating inaawitan, na ating pong pinupuri at pinapasalamatan. Amen? So, kung titingnan po natin, dito lang po kinuha ko po yung kabuuan po ng awitin na ito. No po? Siya po yung ating waymaker, ano pa? Miracle worker, promise keeper, and light in the darkness. Ito rin po ay matatagpuan po sa Isaiah 42. Pero basahin muna natin itong So, tignan natin, magpatuloy tayo. God is a way maker. Pag sinabi po nating way maker, siya po lagi daw ay gumagawa ng paraan. Amen. Si Lord ay laging gumagawa ng paraan. God is a way maker. Next slide, please. So, sino ang gagawa ni Lord ng way? Sino ang gagawa ni Lord ng paraan?
Ito po yung mga pinagdadaanan nating problema o pagsubok na pakiramdam mo parang walang nangyayari. Parang pakiramdam mo hindi mo nakikita ang solusyon. Hindi natin nakikita ang kasagutan. Ang daming tanong. But the Lord said, He is our way maker. Amen? Siya po yung way maker natin. Ito yung mga taong hindi alam kung paano susolusyonan ang problema. Ito yung mga taong hindi kayang harapin ang problema, mga pagsubok. Ito yung mga taong bilanggo sa problemang ito, pagsubok na ito, sa sakit na ito, ano pa mang pinagdadaanan. Ano po? Yung mga taong hindi alam ang direksyon. But praise God, meron po tayong Diyos. He is our way maker. Amen? God is our way maker. Number 1, sabi niya, God will make a way through the impossible. Nag-agree po ba tayo? Sabi niya sa Isaiah 43:19, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng Lord, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na to. Anong ibig sabihin ng Panginoon kung atin lang pong i-meditate ang scripture na to? Ito yung mga bagay na napaka-imposible. Disyerto, lalagyan ng daraanan ng Panginoon at lalagyan ng ilog. Samantalang, hindi ko alam sino yung mga napunta na sa Middle East, ano po. Pero sabi nila, napaka-imposible daw mangyari yun sa disyerto. Pero anong sabi ng Lord? Walang imposible sa akin. Walang mahirap sa akin. Yan lagi ang nilalagay ng Lord sa isip natin, sa puso natin, na walang imposible sa Kanya. Luke 1:37, walang imposible sa ating Panginoon. Remember Moses and the Israelites. Ano ang nangyari dito? Nung sila po ay itinawid dito po, sa gitna ng dagat, sila ay tinawid ng Panginoon. Doon pa lang, naranasan na ng mga Israelites na si Lord ang way maker. Tingnan po natin. Alamin po natin, tunay nga po, sa panahon po na noon, ang mga Israelites talaga, si God, lagi siyang gumagawa ng way, ng paraan para sa kanila. At ganun din po sa atin. Amen. Sabi niya dito, He made a way to get them out of Egypt. Yan. Lagi siya gumagawa ng way para sa mga Israelites. At alam ko, kasama tayo doon. Sabihin mo sa iyong katabi, kasama ka doon. Amen? Kasama tayo doon na lagi na lang tayong iniisip ng Lord at lagi po tayong nasa puso ng Panginoon na nasa sitwasyon man tayo tulad ng mga Israelites na to. Tulad ng ginagawa ng Panginoon, God always made a way for us. Amen? So tingnan muna natin, He made a way to get them out of Egypt. Bakit nga ba gusto sila palabasin ng Lord sa Egypt, itong mga Israelites? Diba? Mababasa nga natin yan sa Exodus chapter 6, na kung saan slave po ang mga Israelites. Sila po ay mga alipin na mga Ehipto, na mga Egyptian. Sila po ay mga slaves na po, alipin, tagapaglingkod, kung wala po silang magagawa kasi mga slave po sila. Pero dahil narinig ng Panginoon ang daing ng mga Israelites, sabi ng Lord, naririnig ko ang kanilang mga daing, sabi niya kay Moses. Kaya Moses, pumunta ka doon, humarap ka kay Faraon, kay Pharaoh, kasama mo si Aaron, yung kanyang kapatid. Na po, sabi niya, humarap ka doon at sabi mo sa kanya, let my people go. Amen. Nais ng Panginoon mapalaya po sila. Nais ng Panginoon mapalaya tayong lahat sa umagang ito. Amen? So, He made a way to get them out of Egypt. So ngayon, ito pong ginawa, nagpadala si Lord ng 10 salot kasi ayaw ni Faraon, ayaw niya, matigas ang kanyang puso. Pero ito po ay niloob ng Lord. Bakit? Para ma-display ang kapangyarihan ng Panginoon. So, ito po, gumawa si Lord ng way at sila po ay napalabas, nakuha. Yun lang, kung pupunta tayo sa Exodus 14, ganun din po, He made a way for them to cross the Red Sea.
Anong ginawa ho doon? Di ba, nung sila po ay paalis na, lahat ng mga Israelites, lahat ng mga alipin, lumabas na sa mga tahanan, sa mga bahay, at malaya na tayo. Ngayon sila po ay naglalakad. Kaya lang, doon po sa Exodus 14, bigla silang nahinto. Nasa dead end na po sila. Sabi ng mga Israelites, paano tayo lalabas? Paano tayo tatakas? Samantalang kung titingnan natin, sa ating harapan ay dagat. Sa magkabila ay mga bundok. At sa likuran natin, nandyan na yung mga sundalo na umahabol sa atin. Nandyan na yung mga kaaway. Paano tayo lalabas? At nagreklamo na naman sila, problemado na naman sila. Biruin niyo yun? Mula po sa paglabas sa Egypt, mula sa paglabas doon po sa kanilang pagiging alipin, at nandun na sila, puro sila iniisip nila, problema dito, problema doon, na hindi naman nila dapat problemahin. But praise God, dahil mahal sila ng Panginoon at mahalaga sila sa Panginoon, God sent Moses. Diba? Pinadala si Moses. At alam niyo po ba, church, house of prayer, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mapalad po tayo. Sabi mo muna sa katabi mo, mapalad ka. Sobrang mapalad. Bakit po? Sa panahon natin ngayon, hindi po si Moses ang pinadala ng Lord. Sino? Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak ibinigay ng ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Sus, upang tayo din po ay mapalaya. Amen? Siya po yung way maker. Mapalaya po saan? Mapalaya sa sumpa, sa sakit, pwede maging malaya. Higit sa lahat, sa kasalanan. At nagkaroon ng kapatawaran dahil sa ating Panginoong Sus na binigay ng ating Ama. At salamat, lahat tayo na dapat pupunta po sa eternal punishment. But praise God, dahil sa ating Panginoong Sus, tayo po ay kanyang iniligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Pwede ba palapakan natin ang ating Panginoon? Amen. He made a way for them to cross the Red Sea. Dito po sa Exodus 14. Kung atin po titignan, nandun na sila, natrap na po sila, para po bang napaka-imposible. Oo nga, saan tayo dito tatakas? Kabilaan, bundok, sa harap natin, dagat. At sa likuran, nandyan na sila, yung mga kaaway. Pero anong ginawa ng Panginoon? Kung titignan po natin itong mga Israelites na ito, from Exodus 6 to 14, mapapansin natin sa kanila, problemado nga po sila. Una, anong pinoblema nila? Sabi doon, kung paano makakalabas ng Egypt. Pangalawa, problemado kung saan sila dadaan. Pero ano pong nangyari? Di ho ba, sa kabila ng mga dumaang salot at proteksyon ng Lord sa kanila, ano kanilang nasaksihan? Nasaksihan nila na kasama nila ang Diyos. Nasaksihan nila na mahal at mahalaga sila sa Panginoon. Pero, problemado pa rin sila. Sa kabila ng mga na-witness nila, nasaksihan nila. So, ba't ganon? Sabi mo sa katabi mo, bakit ganon? Amen? Na parang minsan ganon tayo. Minsan ganyan tayo, ang daming beses na at maraming beses nang pinatunayan ng Lord, na ang dami natin pinagdaanan na kasama natin si Lord, pinatunayan ni Lord na hindi niya tayo pinabayan. Bakit hanggang ngayon problemado pa rin tayo? Amen? Parang itong mga Israelites na to. At sabi nga dito, lahat ng problema may solusyon. At hindi yan magiging problema kung walang solusyon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, may solusyon yan. Amen? Sino dito walang problema? Lahat tayo may problema, di ba? Kanya-kanya tayong problema, kanya-kanyang sukat ng problema, pagsubok. Pero ating alalahanin, lahat ng problema may solusyon. Bakit po? Meron tayong Diyos. He is our way maker. Siya lagi ang naglalagay at nagbibigay ng paraan. So anong sabi ni Moses sa kanila? Moses answered the people, he said, sa Exodus 14:13-14. Don't be afraid. Stand firm. You will see how the Lord will save you today. Do you see those Egyptians? You will never see them again. The Lord will fight for you. Just be still. Amen? At dito po, hindi lang po kinakausap ang mga Israelites. Sa panahon ngayon,
tayo din po yung kinakausap dito. Amen? Nang sabi po, don't be afraid. Stand firm. Huwag tayong aligaga, huwag tayong maburido, huwag matakot. You will see how the Lord will save you today. Not tomorrow, today. Amen? At sabi dito, do you see those problems? Do you see those troubles? Do you see those ano man yan na sakit, problema, o anumang problema natin pinagdadaanan? You will never see them again. Ay, walang naniniwala. You will never see them again. Hindi na natin makikita yung sakit na pinagdaanan, yung hirap na pinagdaanan, yung troubles na pinagdaanan. You will never see them again. Naniniwala ho ba tayo? Basta ako, naniniwala ako. At sabi niya, the Lord will fight for you. Just be still. Amen? Next, our God is a miracle-working God. Sabi ganon, waymaker, miracle worker. Naniniwala ho ba tayo na ang Diyos noon na ang daming signs and wonders and miracles na nangyari, ginawa, hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng Lord. Amen? Ang Diyos po natin, patuloy itong kumikilos, patuloy po itong gumagawa. Our God is a miracle-working God. Psalms 77:14. Sabi niya, you are the God who performs miracles. You display your power among the people. Amen. At sino to mga to? Tayo yun. Sa atin yun. Dinidisplay ni Lord ang kanyang kapangyarihan. Dinidisplay ni Lord ang kanyang kakayahan, ang kanya pong mga signs and wonders and miracles na kayang gawin. Dinidisplay ni Lord yon sa mga taong naniniwala. Naniniwala. Naniniwala ho ba tayo? Naniniwala ho ba tayo na kaya pa rin gawin ni Lord yung noon hanggang ngayon kaya pa rin? At kaya pa rin ng Lord gawin magpakailanman. Sa buhay natin, sa pamilya natin, sa sitwasyon po natin ngayon. Amen? Miracles are real. Totoo po na meron pa ring milagrong nangyayari. Hindi ako naniniwala doon sa walang himala. But sa akin, talagang si Lord, kayang gawin ang mga bagay na imposible sa posible. And it is the supernatural act of God. And for us to receive supernatural act of God, kinakailangan meron din tayong supernatural faith. Ito yung mga imposible. Pero dapat maniwala at mag-agree ang puso natin, ang isip natin, ang pagkatao natin. Maniwala at maniwala po tayo na kayang gawin ng Lord ito. At isa po ako magpapatunay niyan. Kagabi lang, kahapon, umatin kami po ng National Women's Fellowship sa Binalonan. Katabi ko si Nanay El, katabi ko si Sister Angie. Sabi ko, ganun ako ng ganun kasi talagang ang sakit ng dito ko. Talagang grabe yung pain. At kagabi, habang nagme-meditate ako, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, sabi mo, you are a miracle working God. Sabi mo, Lord, and sabi ng Lord, believe. Lord, please, ayoko po na ito ang nararamdaman ko. Kasi ito po yung sabi ko sa inyo, itong may problem ako dito. At sabi pa ko sa akin ng doktor, 2 years kung mararanasan to. 2 years na matutulog, masakit, pagising, masakit. Na 2 years na napansin nga ng mga kabataan, siguro pag nagbe-bless sila, hinahawakan ko kasi hindi ko to talaga maunat. Hindi ko ito maikilos kasi natamaan din po yung nerves. At yung nerves talagang grabe ang sakit na idinudulot niya. Talagang sobrang sakit. Ito, thank you dito pero hindi ko na kailangan to. Alam niyo po ba, nag-pray ako kagabi. Sabi ko, Lord, please, patunayan mo, challenge ko si Lord Pero alam ni Lord yung heart ko, not para lang, kundi sabi ko, Lord, please, naniniwala ako, you are my great healer. Tinanggal ko po kasi mga gamot ko ni-stop ko po lahat. Wala, pray lang talaga, nagtiwala ako kay Lord. Lord, you are my great healer, O God. Patunayan mo, Lord, that
ikaw pa rin ang Diyos na kumikilos noon at kumikilos ngayon. Na ikaw pa rin ang miracle working God. At alam niyo po ba, kasi ito hindi ko po maunat pero bigla na lang sabi ng Lord, inunat ko, ganun. Hindi ko po inaigaganito. Hindi ko po siya nagaganyan. Pag nag-worship po ako, hinahawakan ko po yan. Sabi ko, Lord, ginagamit ko to worship you, to minister, Lord, para maglingkod sa'yo. Pero alam nyo, tapos ginanon ko, tapos ito po, naglalak po yan, hindi ko po maabot ang likod. Pero ngayon, abot na abot ko na. Amen. Walang imposible talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, salamat po, Panginoon. Ang gusto lang ng Lord, yun yung sabi ko nga, naalala ko, seek my face, sabi ng Lord. Sabi ko, Lord, bakit ito nangyari sa akin? Nagtatanong din ako, bakit Lord? Hindi mo na ba ako magagamit? At ako hindi, ang dami kong ito na lang ang problema ko. Pero sabi ko, Lord, patunayan mo, ikaw nga ang Diyos na kumikilos. And praise God, nagagalaw ko na talaga at witness yung mga kasama ko. Amen? Wala talagang imposible sa Panginoon. Ang nais lang ng Panginoon, maniwala tayo. Amen? Saan yung sinabing, okay lang na may mga talagang gano'n. Nasaan yung sinasabi nilang 2 years? Sabi ko, Lord, hindi ko kaya 2 years. 2 years. Pero tingnan nyo, may Diyos ako na buhay. Amen? May Diyos tayong buhay. Amen? He is our miracle working God. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. So God is still able to do the impossible. Wala tayong pang gagawin. Believe and you will receive. Mababasa din ho natin yan sa Matthew 21:22. One of my favorite verse. Sabi niya, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So ang gusto ng Lord kapag tayo ay nagpe-pray, kinakailangan maniwala muna tayo. At matatanggap natin. At doon nga po sa Matthew 9:28, mababasa din ho natin, nung pumasok po sa bahay, nung pumasok ng ating Panginoong Sus, may lumapit po sa kanya na mga bulag. At itong mga bulag na ito, anong sabi ng Panginoong Sus? Nagtanong muna si Lord do you believe that I am able to do this? Anong sabi nila? They said to Him, yes, Lord. Tingnan niyo po nung pumasok po ang ating Panginoong Sus doon sa bahay, sumunod po ngayon yung mga bulag. Alam niyo po, hindi na sinabi ng mga bulag na, Lord, pagalingin niyo kami, Jesus, gusto namin makakita. Wala Dito mababasa ho natin na basta na lang po sila dumating sa harap ng Panginoon. At ang ating Panginoong Sus, alam niya na ang mga bulag na to, ang gusto nila, gumaling, tama? Ang nais ng Panginoon, sila ay makakita. Ganon din po tayo. Alam na ni Lord kung ano yung mga prayer natin. Alam na ni Lord kung ano yung gusto natin, kung ano yung mga kailangan natin. Pero gusto pa rin ng Lord, lumalapit tayo sa Kanya. At bago sila pagalingin ng Lord, anong ginawa ng Panginoong Sus? Nagtanong po muna Nagtanong muna si Jesus bago sila pagalingin. Anong tanong ni Lord? Do you believe that I am able to do this? Naniniwala ba kayo? Amen? Yun ang nais ng Lord. Kapag tayo lumalapit po sa Kanya, dapat nakalakip yung believe. Naniniwala tayo na may Diyos. Naniniwala tayo na Siya po ay buhay at makapangyarihan. Siya po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Believe. Sabi mo sa iyong katabi, believe. Amen? Maniwala lang tayo. At ang sabi ng mga bulag, yes, Lord. Yun ang gusto marinig ng Lord sa atin. Yes, Lord. Yes. At kung ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, naniniwala po ba tayo na kayang ayusin to ng Panginoon? Amen? Do you believe that I am able to do this? Sabi ng Lord. Ang nais ng Lord sa atin, yes, Lord. Yung yes, Lord, hindi lang galing sa bibig. Yes, Lord, galing sa puso. Amen? Next, number 3, our God is a promise keeper. Sino dito, lagi siyang meron pong pinanghawakang promise ng Lord? Sometimes, there are times, di ba, ito po yung katotohanan, especially sa mga Kristiyano, na okay lang, naririnig lang yung Word of God, pero kapag talagang, for example, nagkaroon ng malakas na bagyo,
nagkaroon ng sakuna. Alam niyo po, doon maaalala, but it's good. Maganda naman. Pero sana hindi lang yung tuwing merong ganon. Pero na maganda. Naalala lang yung promise ni Lord, Psalms 91. Lord, sabi mo, ingatan mo kami, wala mapapahamak sa amin. Di ba pagka-pray natin talaga yon? Pero alam niyo po, napakaganda. Ang dami ko natin pinangawakang promise ng Lord. Amen? Sabi niya po sa Psalms 145:13, You rule throughout all generations. The Lord always keeps His promises. He is gracious in all He does. Dito po sa sinasabi niyang generations, kasama ho tayo doon. Amen? Kasama ho tayo dito na kung saan yung pangako daw ng Lord ay talagang kinikip niya, hindi lang sa mga Israelites, hindi lang sa Old Testament, kahit sa panahon natin ngayon. Amen. 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So lahat po, kapag yung promise na ng Lord yung ating pong binabalik kay Lord, yung promise na ni Lord yung ating pong pinangahawakan, ano pong sabi po ng Panginoon? Yes and Amen. Yes, Amen. Alam niyo po, ibang-iba kapag nagpe-pray po tayo, yung prayer natin, nilalaki pa natin ng Word of God. Yung promise ng Lord. At lahat po ng prayer na yon, sabi po dito, anong sabi uli? Yes and Amen agad. Through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Next, God is always true to His words. Nag-agree po ba tayo? Sabi niya sa Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. Never sa ating Panginoon na siya po ay magsisinungaling. Lord, sabi mo, you are my provider. Patutunayan ng Lord talaga yan. Lord, sabi mo, ikaw ang aking healer, ikaw ang aking peace, ikaw ang aking pong way maker, ikaw ang aking promise keeper. Lord, patunayan mo, ikaw ang miracle working God ko. So, God is always true to His words. At hindi bumabalik sa Panginoon yan ng empty. Number 2, remind God of His promises. Lord, sabi mo, ganito, promise mo to, Lord. Lord, sabi mo, Psalms 23, you are my good shepherd, we shall lack nothing, we lack nothing, we shall, di ba? May mga promise si Lord na panghawakan natin. Lord, sabi mo, hindi kami magkukulang. Lord, sabi mo, kailangan ko na ng ganito, kailangan ko na ng ganyan. We lack nothing, O God. Panghawakan po natin yan. Sabi niya po, isa pong bibigay ko example na i-remind natin si God sa promise niya. Naalala ko po si Chairman Ruben, sabi ko nga last week po ata yun, si Chairman, last week, nag-send sa akin ng picture ng rainbow. Napapansin niyo po ba yung rainbow ngayon? Ano po napapansin niyo? Di ba merong pong dalawa? Nakaka-amaze. Dalawa na po yung rainbow ngayon. At alam niyo po, pag nakakita din po ako ng rainbow, sabi ko, dati nung bata ako, ang alam ko lang sa rainbow, may kwento kasi doon na kapag may rainbow, meron daw kayamanan doon sa dulo. Yun lang ang alam ko nung bata ako. Pero nung nababasa ko na ang Bible at nalalaman ko, yun pala ang ibig sabihin ng rainbow. Sino dito nakakaalam kung anong rainbow? Yun pala yun. Kaya ngayon pag nakakita po ako ng rainbow, nire-remind ko, Lord, I declare, sabi mo, ganyan, ginaano ko talaga ang Panginoon. And sabi niya sa Genesis 9:12-17, tingnan natin nasa Bible ang rainbow. The rainbow that I have put in the sky will be my sign to you and to every living creature on earth. Next, it will remind you that I will keep this promise forever. When I send clouds over the earth and a rainbow appears in the sky, I will remember, sabi ng Lord, my promise to you and to all other living creatures. Diba? Kasi po noon, nung panahon ni Noah, na nagkaroon po ng mataas na baha at tubig at maraming namatay. Ang nandun lang po sa Noah's Ark, di ba? Ang pamilya po ni Noah at maging yung mga pares po ng mga hayop. Pero ito,
nangako si Lord na hindi na niya ito uulitin. So tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po, yung rainbow noon, yung rainbow, Genesis po yun lumilitaw pa rin ngayon. Bakit po sa palagay ninyo? Ibig sabihin, ang Diyos natin, siya ang Diyos noon na nangako, Diyos na nangako ngayon, at Diyos na mangangako magpakailanman. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na buhay, na kung atin po makikita yung rainbow, isang pagpapaalala sa atin, hello, buhay ako. Hello, totoo ang salita ko. Totoo ang promise ko. Isa akong promise keeper. Amen? Biruin nyo, ang tagal na yun ilang dekado ang lumipas. Genesis, nung nilikha ang mundo. But praise God, hanggang ngayon lumilitaw pa rin ang rainbow at salita ng Lord yan. Isang pagpapaalala. Amen? God is so good. Next, God's word are yes and amen. God's word are yes and amen. Lahat po, tulad ng sinabi ko, lahat po ng salita ng Panginoon, kung ano man yung panghawakan po natin, lahat yan kay Lord, yes and amen. Kasi word na ni Lord yan Salita na ng Panginoon yan Sabi nga kanina, ulitin ko uli yung 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, unto the glory of God by us. Kasi gusto ng Lord mag-glorify si Lord sa buhay natin. Amen? So sino ho dito na patunayan na niya na si Lord totoo sa kanyang pangako? Amen? Praise God. Ang dami ho sa atin dito. Alam ko lahat tayo may kanya-kanya pong patotoo dyan. Next, God's word will never fail. Never. Never na nag-fail ang word ng Panginoon. 1 Kings 8:56, not one word has failed of all the good promises He gave. Kahit isa, walang hindi natutupad, walang hindi na pangyayari ang ating Panginoon. And next, it will always accomplish its purpose. Amen? Sabi niya sa Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Yung word, yung salita ng Panginoon na ating pong pinanghahawakan, ito po ay galing sa bibig mismo ng ating Diyos. Sabi nga ho, hindi po sinungaling ang Diyos kung ano po yung kanyang pangakong binitawan na iyon namang tatanggapin, i-embrace ito at lalo mong paniniwalaan. Ano sabi ng Lord? It will not return to me empty. Walang taong makakasumbat kay Lord na, Lord, hindi naman totoo yung promise mo Lord, hindi naman totoo yung sinabi mo Pero hindi ganon ang Lord natin. Darating at darating ang araw, hindi ngayon, bukas, masasabi mo, Lord, totoo ka, buhay ang salita mo, Panginoon. Amen. Amen. At napakaganda sana I declare sa church po natin o saan man tayong simbahan, napakaganda, tutungtong tayo sa pulpito at sasabihin natin, God is so good. Totoo ang Diyos, buhay ang Diyos. Yung china-challenge natin lahat ng tao, maniwala ka na may Diyos, magtiwala ka na may Diyos. Maniwala ka na. Maniwala ka na may kagalingan. Maniwala ka na maliligtas ang pamilya mo. Maniwala ka na aasenso ka. Maniwala ka na habang buhay mo. Maniwala ka. Amen. Maniwala lang ho tayo. Ganyan ang salita ng Panginoon. Amen. So napakaraming promise ng Lord, napakarami pong pangako niya sa atin. Pero ito po, ang isa sa pinakamagandang pangako ng Lord. So hindi ko na ata nailagay dyan, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Amen? Mababasa po natin sa Isaiah 7:14. Hindi lang po sa Isaiah, kundi mababasa po natin, nandun ang propesiya na bibigyan niya tayo ng tagapagligtas. Ibibigay niya ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan at tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. And praise God,
ang isa po na guarantee na totoo ang promise ng Lord, ang ating Panginoong Kristo. Amen? Natupad po yan. At isa sa napakagandang pangako ng Lord, ang ating Panginoong Sus namatay, but praise God, muling nabuhay. Promise ni God yan. At muling nabuhay, at dahil siya po ay muling nabuhay, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Promise din ni Lord yan na tayong lahat na maniwala, magtiwala kay Jesus, tanggapin siya as your Lord and Savior, tayo po ay maliligtas. At hindi na ho tayo doon sa sumpa, sa kamatayan or sa sa eternal punishment, but meron tayong eternal life through Jesus Christ our Lord and Savior. Di ho ba promise yan? At yung promise na yan, inangkin na po ba natin? Yung promise na yan, tinanggap na po ba natin? Na ang pangako ng Panginoon, tayo ay may buhay na walang hanggan. Naniniwala ba tayo may buhay na walang hanggan tayo? Naniniwala ba tayo pupunta tayo sa langit? Promise ng Lord yan sa atin eh. Amen? Isa po yan, naggarantiya talaga na He is the promise keeper. Amen? Next, ano yung una? Waymaker, miracle worker, promise keeper, ano yung last? Light in the darkness. Sabi ng Panginoon, John 8:12, Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Light of life. Ay, tama ba? Parang magkano? Light of life. Amen. Lahat po tayo ay dumaan sa darkness. Lahat tayo noon, wala pa tayo dito noon, di pa tayo nakikinig ng Word of God, di pa tayo umaati ng church, hindi pa natin tinanggap si Lord sa buhay natin. Aminado tayo, yung buhay natin para tayong nasa dilim. Amen? Nasa darkness tayo. Yung kapag mayroong problema, pagsubok, ang bigat, ang hirap, hindi natin alam yung solusyon, hindi natin alam ang gagawin, but praise God, lahat tayo ngayon na alam na natin ang salita ng Panginoon, tinanggap si Jesus, siya po yung light ng buhay natin, at sabi niya dito, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen? Sino dito ngayon lumalakad sa liwanag? Amen? Alam niyo po, nung nagkaroon po kami ng 4Ps dito, meron po kaming FDS, nagturo po kami nila Pastor Kelly and Pastor Israel. At may mga nagpa-counsel po ng mga 4Ps. Ano po? Alam niyo po ba, halos pare-parehas po sila. May problema sila, may sakit sila, gusto na nila magpakamatay. Magpakamatay. At meron yung isa, malapit na. Sabi ng ganun, Pastora, hindi ko alam gagawin ko, gusto ko na kasi nga sa family, tapos may sakit, tapos gusto na niyang tapusin ang buhay niya. Ito lang, nakaraan. Alam niyo, sabi ko, praise God, magpasalamat ka kay Lord. At in-explain ko sa kanya na nasa kadiliman ka, alam mo ba, kapag tinanggap mo lang si Lord sa buhay mo, at hayaan mong kumilos si Lord sa buhay mo, yung kadilimang pinagdadaanan mo ngayon, bibigyan ka ni Lord ng liwanag. And sa pamagitan ng salita ng Panginoon, nag-share ako sa kanya about, eternal punishment, yan ang matatanggap mo. At nagkaroon siya na yung dilim na nasa isip niya, na gusto niyang tapusin ang buhay niya, nagliwanag. At sabi niya, salamat po, hindi ko naririnig po yan. Walang nagtuturo. Sabi niya gano'n. So, sabi ko, yun nga, hindi ko alam kung naka-attend siya kanina or ngayon, hindi ko alam kung nandito siya ngayon. Pero sabi ko, tanggapin mo lang ang Panginoon. And pinatanggap ko si Lord sa kanya and praise God. Ganon, si Lord, sa mga taong nasa kadiliman, siya yung nagbibigay ng liwanag. At naniniwala ako, lahat tayo, kanya-kanya tayong patotoo, na dating nasa darkness tayo, pero praise God, si Jesus nagbigay ng liwanag sa atin. Na-experience mo ba ito? Na kapag ikaw ay nakay Kristo na, hindi natin maiwasan na may mga taong nagko-cause ng nagagalit tayo, naiinis tayo. Di ba? May mga ganon, may sitwasyon. Pero kapag naalala mo
na merong Lord, may Panginoong Yesus. Naalala mo siya, nandiyan ang Holy Spirit na magre-remind sa atin. Yung dilim na nagdidilim ng paningin mo, yung darkness na pinagdadaanan mo, mamaya-maya, ay oo nga Lord, no? Sige Lord, hindi ko na siya papatulan. O sige Lord, tahimik na lang ako. O sige Lord, hindi ako iimik. Basta Lord, sige Lord. Amen? Dahil tayo po ay nasa liwanag. Amen? Bigay ko lang po ito, magtatapos na tayo. Ilang mga types of darkness lang po ito na pwedeng napagdaanan o pinagdadaanan ng tao. Number 1, the darkness of sin. But praise God, lahat tayo, nung tayo ay nag-confess, nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon mula sa kadiliman, tayo po ay inilipat ng Lord sa liwanag. Amen? Marami po na nagpapatoo dito. May narinig po akong tatay eh. Sabi niya, dati daw pag umuwi daw siya, galit lagi, nasasaktan ang kanyang pamilya. Pero ngayon, na nandito siya ngayon, dahil po siya ay na-born again, hindi lang na-born again at tinanggap niyang Panginoon bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, na bago lahat yon. Yung silang pamilya nandito eh. Sabi niya yung asawa, sabi niya pag umuwi na yung asawa, parang minsan natatakot na kasi baka mamaya may mangyari na naman. But praise God, mula sa kadiliman, nagkaroon ng liwanag nung inalaw nila si Jesus sa buhay nila. Amen? Amen. Next, number 2, the darkness of enemy oppression. Itong kaaway, ang nilalagay sa isip ng tao, puro takot, di ba? Puro na lang may ginagawang mga hindi maganda. Minsan, may mga hanggang ngayon, meron pa rin mga bisyo na hindi pa rin naiiwanan, hindi pa rin matalikuran. Minsan, may mga taong nandun pa rin sa darkness. Pero kung once na si Lord inalaw natin sa buhay natin, lahat ng yan ay tatanggalin ng Panginoon. Amen? Number 3, darkness of hopelessness. The darkness of hopelessness. Para bang pakiramdam mo walang direksyon ng buhay, pakiramdam mo walang mangyayari o walang nangyayari, hindi mo alam yung future mo, parang napaka-hopeless, pero ibigay lang natin kay Lord, matatanaw mo ang liwanag mula sa Panginoon. Amen? Bibigyan at igagay tayo ng Panginoon at hindi tayo doon mananatili sa hopelessness o sa darkness. He is our hope. And number 4, the darkness of the unknown. Pag sinabing darkness of the unknown, parang hindi mo alam, bakit ka parang takot, bakit para ka nangihina, parang hindi mo alam ng bigat-bigat, ang lungkot-lungkot. Hayaan po natin si Lord lagi ang siyang manatili sa puso at sa buhay po natin. Amen? Totoo ang salita ng Lord. You will never walk again in darkness kapag si Lord ang kasama natin. Amen? Last, Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Saan tayo matatakot? Bakit tayo matatakot kung si Lord yung light natin at siya yung ating salvation? Amen? Last, God will never stop working. Kahit hindi mo nararamdaman to, hindi mo nakikita, but sabi ng Lord, my God, our God, will never, 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 never stop working. Amen? At sabi niya dito, tatapusin ng Panginoon, He will finish what He started in your life. At naniniwala ako si Lord nag-umpisa sa buhay natin. At anuman yung pinag-inumpisa ng Lord, yung pananampalataya natin, pinapaniwalaan natin, wala tayong gagawin, just trust Him. Trust Him. Tiwala lang kay Lord. At sabi nga ni Moses sa mga Israelites, na para din sa atin yon, just be still. Amen? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Minsan pa awitin po natin ito at habang inaawit po natin, ilagay po natin sa puso natin, sa isip, na ang Diyos hindi humihintong kumikilos sa buhay natin. Never. Habang umaawit tayo, aawit tayo, habang tayo'y naniniwala at nagtitiwala kay Lord, ano man yung mga problema natin, pagsubok, naniniwala ako, He is working.
He is working. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, that is who you are. 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 Jesus, that is who you are. 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 Even if I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, that is who you are. That is who you are. Yes, Lord. That is who you Amen. are. That is who you are. If I don't see it, you work it. When I don't see it, you work it. Amen. Even when I Yes, don't Lord. see it, you work it. You never stop. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. You never stop working. You never stop working. Yes, Lord. You never stop, oh Never God. stop working. Thank you, Lord. Amen, 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 Lord God. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. You never stop. Yes. Amen. Amen.
panahon, Panginoon, na kami ay dumadaan sa pagsubok, Lord, sa mga problema na amin pong pinagdadaanan. There are times, oh God, na hindi namin nga nararamdaman, hindi namin nakikita, Panginoon. But Lord, salamat, hindi ka nga humihinto, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay, oh God. At masasabi pa rin namin, Panginoon, kayo po ang aming Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. Diyos na walang imposible sa iyo, Panginoon. Yes. At Lord, anuman, O Diyos, ang pinagdadaanan ng bawat isang naririto, God, batid mo lahat ng ito. Walang lihim sa iyo, Panginoon. Batid mo ang mga pagsubok. Batid mo, Panginoon, mga problema, Panginoon. May mga ilan sa amin, di namin alam kung paano ito bibigyan ng solusyon, Panginoon. But Lord, once again, Lord God, buong-buo namin binibigay ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming way maker. Ikaw ang aming miracle working God, Lord. Ikaw ang aming promise keeper, Lord. At ikaw ang liwanag ko, God. Ikaw ang light, Panginoon, sa mga hopeless situation, O God. And Lord, salamat sa umagang to sa iyong salita, Panginoon. Truly, O God, totoo ang iyong salita at buhay, Panginoon. Gising kami, tulog kami, Panginoon. Alam namin, kumikilos ka sa aming mga buhay. Kumikilos ka sa aming pamilya. Kumikilos ka, Lord, sa business, sa trabaho. Lord, sa mga kabataan, Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord God. Kumikilos ka pa rin, Panginoon. And thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Salamat. Pinagpala niyo kami sa pamagitan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. We give you all the highest praise, O God, and thanksgiving. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Truly, si Lord ang miracle worker. Amen. Even in our finances, di ba? Maraming panahon na tayo ay nagkukulang, pero magugulat ka na lang, wow, nag-provide si Lord. Amen. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Yung salitang honor, ang ibig sabihin nun to give weight, to respect. Pag sinabing to give weight, bigyan ng halaga, bigyan ng diin, bigyan ng bigat. Merong isang tatay na promote sa kanyang trabaho. So nung pauwi na siya, tumawag siya. Sabi niya sa asawa niya, asawa, Pangasinan, no? Asawa, nag-order ako ng pizza. Kaya lang, baka mauuna pang dumating dyan. Kasi na-traffic ako. So mauna na kayong kumain ng mga bata. Ano? Pag uwi ng tatay, nakita niya sa kanyang lamesa, may pizza. Kaya lang yung pizza, yung puro dulo na. Alam niyo ba yung puro dulo? May kagat, may kagat. Sa tingin niyo, anong mararamdaman ng tatay? Anong mararamdaman ng tatay? Makikita niya yung pizza, puro may kagat, dulo na, puro tira-tira na. Siguro kung tayo, di ba parang ma-disappoint ka? Anong nangyari? Kaya nga di ba yung mga nanay ang ginagawa? Ito, bago natin kainin to, tirahan muna natin yung tatay natin. Di ba kukuha kayo ng portion? Bakit? Kasi yung portion na kinuha ninyo para bigyan ng respeto. Yung bumili, yung nagbigay. Yun ang ibig sabihin ng salitang honor. Yun ang ibig sabihin ng salitang to give weight, to respect the giver. Alam niyo yung tithe is not just a number, but an order. Again, tithe is not about number, but an order. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabing tithe, tenth. Hindi lang tenth,
first tenth, yung una, kung meron kang 1,000, yung unang 100, yun yung tithes mo. Yung tithes mo, bago ka magbayad ng ganito, bago ka magbayad ng ganyan, bago ka magbayad nito, yung una mong ire-reserve, para yun kay Lord. Ang tawag doon tithes. Kaya siya order first. Kapag nagbayad ka ng ganito, nagbayad ka ng ganyan, binigay mo ito, at hinuli mo si Lord, ang tawag doon hindi tithe. Ang tawag doon tip. Tip. Nag-tip ka kay Lord. Pag sinabing tithe, you give it to the Lord. Your first and your best. Amen? Even if you are tithe, T-I-G-H-T, you give your tithe. Amen? At yung tithe na yan, para yan sa Diyos. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, ang pagbibigay, Lord, it's an issue, Lord, of our generosity. It's not about an issue of money. But Panginoon, yung pagbibigay po namin sa'yo. You first, Lord, give. Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. At Lord, sa iyo pong pagbibigay, ito ay pagbabalik namin, Panginoon, sa iyo sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. That, Lord, you are protecting everything na mayroon po kami as we pay our tithes, Lord, and give our offering with a cheerful heart, Lord God. At minsan pa, amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming finances. Lord, may mga pagkukulang. May mga time na kapag dumating, Lord, yung pera namin, parang kulang. Pero Lord, kapag inuna ka namin, sabi nga ng aming kanta kanina, you are a miracle working God. You can do miracles, Lord, in our finances, Panginoon. And we declare, God, as we obey you, magiging debt-free kami, Panginoon. Lord, magiging prosperous ang buhay namin. There will be abundance, Panginoon, sa mga anak mo na nagmamahal at nagtitiwala sa iyo, Lord, sa finances po nila. Salamat sa umagang ito. As we pay our tithes and give our offerings, Lord, honor the faith of your children. We thank you, we honor you, and we worship you. In Jesus' name, Amen and Amen. Atin pong ibigay ang para po sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. Ayan, minsan pa, pwede niyo po bang sabihin sa katabi ninyo o sa sarili ninyo, our God is a miracle working God. Amen? Amen. Ayan, naniniwala ako na sagot na ang ating prayers. Amen. Amen. Ayan po, tayo po ay dadako ngayon sa ating announcements. Ayan, we have our different ways to give online din po. Sa GCash or sa CIMB, maki-indicate na lamang po kung ito po ay tithes, offering, or for pledge. Next po, we have our prayer meeting every Friday po yan dito po sa ating sanctuary. At next week, ang atin pong anointing service, kaya iniimbitahan po namin ang bawat isa na tayo po ay sabay-sabay at sama-sama na magsok sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan. Ang atin pong speaker ay si Bishop Windsor. 5:30 p.m. po yan dito po sa ating sanctuary. Pakitap yung katabi ninyo at sabihin, see you on Friday. Ayan, amen. Alright, next we have our International Life Group. Every Thursday po yan, 12 midnight. Kung meron po kayong kakilala na nasa abroad or night shift man sila, na available sila ng Thursday ng madaling araw, pwede po silang sumama sa ating International Life Group headed by Pastor Israel Magbanwa. Of course, we also have our auditions
for our musicians and vocals every after second service and every Friday after prayer meeting po. Kung meron man po kayong talento, huwag po kayong maniniwala na kung ang hidden talent mo ay kailangan i-hide lang. Okay? Ang talent natin, dapat ginagamit natin po ito para sa glory ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan po. We also have our Men's Ministry Fellowship. Ngayon po, 4th Sunday, 6 p.m. po, mamaya po, magkita-kita po ang ating mga tatay. We also have our Ushering Ministry Fellowship every third Sunday of the month. Ayan, tapos na po last week yung sa ating ushering. Ayan, dito po sa ating HOP Sanctuary. Next, we also have still our Aircon and Media Tech project. Ayan, ang slots po natin ay available pa po kung gusto po ninyo na mag-avail pa po ng slots. Please feel free to reach out to Pastor Israel or Ate Shay po. Ayan. We also have, of course, our Pastor Appreciation this coming November 2024 po. Ang venue po ay to be announced pa po. Ayan, to show our appreciation to our beloved pastors. Ayan, praise God. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Ayan. At tinatawagan ko po ang ating dance team to lead us in our favorite confession. Hallelujah. And this moment po, we will declare our favor confession po sa ating mga kanya-kanyang buhay. Kaya po dapat ay mas maganda kung ilalakas natin, isisigaw natin as we claim the favor of God in our life. Hallelujah. 1, 2, 3. In the name of Jesus. I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It produces abounds in me. I am a part of a generation that experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restorations, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I did not have to fight. The favor of God is only and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Brothers and sisters in Christ, patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon at patuloy natin tanggapin ang bendisyon at pagpapala ng ating Amang nasa langit sa ngalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, na patuloy bukas ang kalangitan upang ibuhos sa amin ang pagpapala mula sa iyong trono, O God. At kami naririto, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa aming mga ulunan. Nang pagpapalang ito'y dadaloy din sa aming tahanan at sa lahat ng aming kinasakupan. Salamat, Panginoon, na sa buong linggo na ito, hindi niyo pababayaan ang bawat isa at kamay mo ang siyang mag-iingat sa amin. Salamat, Lord, sa pagpapala na amin natanggap, lalo na po sa iyong salita na tunay. Ito ang aming kayamanan, ito ang
ang aming pagpapala, Panginoon. Maraming salamat. Ito pong aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless everyone and shalom. Shalom. Sige po, magkamayan po tayo. God bless sa mga nasa online.